Testerin natin to, tapos ground. Okay, meron nga dito, pansinin nyo. Higit 50 volts, oh. Musok na. Musok na. Ayan, napasobra. Kevlar na naman ulit. Kevlar na GX7UV. At totoo lang guys, kapag Kevlar yung natatanggap ko na unit, lalo na yung integrated, medyo nalulungkot ako. Kasi, alam nyo naman siguro, sa mga kapwa natin technician, yung pinakasakit nito, nangingitim. Wala namang sirang pyesa, pero ayaw mag-trigger ang relay. Ang pinakasani, nangingitim, yung likod nito, yung likod ng board niya. Ayan siya, Kevlar na GX7. By the way, shoutout and then maraming salamat kay Bossing na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Ngayon, ipakita ko sa inyo ang Kevlar na GX7UV yan GX7UV Pro. Ngayon, ito yung loob nyo. Ang linis pa niya kasi mukhang bago pa Ang linis ng loob nyo. Ngayon, naka-plug yan dun sa may bulb. Pansinin nyo. Okay, may power na siya. Obserbahan natin kung magre-relay siya. Wala, di ba? Ayaw. Hindi nyo narinig na lumagatik yung relay. Hindi nyo narinig lumagatik yung relay niya. Ngayon, sinisilip mo yung fuse, buo naman. Nakakapit naman yung fuse. Mapapansin nyo, buo yung fuse, Kompleto siya, Hindi naman siya naputol. Pero bakit ayaw mag-relay? Bakit ayaw mag-relay? Bunutin natin to. Yan, tapos natin ulit, tingnan natin kung may problema sa amplifier stage niya sa my main. Okay, wala. Baka dito kumuha ng relay. Ay, putik. Wala, dito rin pala kumuha siya ng supply ng relay. Dito pala kumuha, hindi pala mag-relay yan. Ay, nako. Ngayon, ano pa ba gagawin natin? Kalasin natin to, tapos silipin natin yung pinakalikod niya. Nakalas ko na yung board ng Kevlar na GX7. Ito siya. Yan. Ito yung pinakalikod niya. Kung mapapansin nyo, parang malinis siya tingnan, di ba? Para siyang malinis tingnan. Para lang. Pero mapapansin mo, halimbawa, tulad nito, yung mga nangingitim na yan, nagre-reflect yung Natay na ibang pangtusok. Ito. Tulad nito, yan, nangingitim, di ba? Pagitan nila. Kunting-kunti lang kasi pagitan nila. Tapos nangingitim. Tapos, buti dito, wala ganong, pero although meron na rin, Yan, meron na rin. Pero dito wala ganong nangingitim dito. Pero ito talaga, meron. Tapos, sukatan natin. Tingnan natin kung bakit hindi siya nag-relay. Aling side ang may DC out. Ito pala mas malala, Dito pala mas malala. Nangingitim talaga siya, Ngayon, i-range natin ng 2.5 yung tester natin. Tapos, okay, on natin. Naka-plug tayo sa may bulb, Okay. Yan, naka-on na yan. Minsan dyan, may makita kayong nag-i-spark pa dyan, pwede natin ilagay sa 50 volts na lang. Yan, para hindi mapersa yung tester natin. Ngayon, baliktad natin kung positive or negative yung lalabas dito. Ito, ground to. Common ground ito. Yan. Ground, AC. Tapos ito, common ground to sa may gitna ng kapasitor. Tapos, ito yung speaker out. Baga, emitter yan, magkakasama. Speaker out sa isang channel. Tapos, ito yung sa isang channel naman. Yan, ngayon, magsukat tayo or testerin natin. Dito, ground to emitter. Ito. Okay, wala dito, Walang DC dito. Ngayon, ito. Testerin natin to. Tapos, ground. Okay, meron nga dito, pansinin nyo. Higit 50 volts, Grabe, Higit 50 volts na positive, musok na. Musok na. Ayan, napasobra.
Okay. Ano ang musok? Ayan, oh. Ay, nako. Napasobra tayo. Okay lang naman. Kasama talaga sa pag-troubleshoot yan. Umusok, meaning, dito na side may problema. Grabe siya, no? Ang gagawin lang natin dito, kukuskusin natin mamaya yan. Ito, kuskusin natin to. Ito talaga yung sa tinitingnan ko. Ito to. Wala na eh, may nasira na eh. Kukuskusin natin yan, tapos lagyan natin varnish mamaya. For now, tanggalin muna natin yung mga nasira na or musok na pyesa. Tapos, double check natin kung may output na nasira. Ay, nako. Ang dami tuloy nasira. Ay, sunog yung dalawang resistor. Tatlo. Dalawang 220, isang 100 ohms. Dito yan, oh. Yan, dalawang 220. Tapos isang 100 ohms. Tapos, tumirik yung isang C yata. Check natin. C na drive niya. Ito, tumunog na naman yung ka natin. C ba yung o A? Basta may kwanto eh. May nasira dito eh. Ikutin natin. Tapos dito. Okay, ito. Ito, C. C nga na nadali. Dapat walang palo to kasi naka-reverse na tayo eh. Ito, C. Tapos ito, sira din ito. 669 yata. Ay, 669. Ito, sira to. Short to. 669 nakalagay sa board pero parang kwanto eh. 667. Sira talaga siya. Tapos itong kanya sa may bias transistor niya 1740. Sira din ito. Ay nako, tapos itong 47 ohms na sunog. Ito buti buo pa to. Ano to value nito? 1268 buo pa ito eh. Ito yung mga nadali oh. Ngayon, bago ko siya palitan, bago natin palitan yan, ang gagawin natin is kuskusin natin to. Kuskusin natin. Kasi kung mapapansin nyo, wala naman sira yung kwan nyo. Yung output nyo. Tingnan natin, ipakita ko sa inyo ha. Wala naman eh. Malaman mo yan kung may shortage yung output sa pamamagitan lang ng ground. Ika lang ha. Okay, ito siya oh. Ground, tapos emitter. Okay, hindi naman siya shorted oh. Tapos itong kabila, ground, tapos emitter. Oh, alas pares lang sila oh. Diba? Meaning, walang sira na output yan. Wala siyang shorted. Ngayon, kukuskusin ko muna. Ito talaga nangangamba ako dito oh, sa mga nangingitim na yan. Kuskusin ko muna ng sana yung steel brush natin. Steel brush tayo, ito. Ayan, kuskusin natin yan. Saka natin, diba, varnish. Mira na yan. Kuskusin ko muna tapos i-varnish ko. Nakakompleto ko na yung parts. Tapos, binarnish natin to. Kaya kumikinang-kinang siya oh. Pero papatungan ko pa ulit mamaya yan. Ngayon, ito na siya. Kompleto na. Ito, medyo luma siya oh. Bunot lang ito. Pero copper yan oh. Naninilaw. Tapos ito, 47 ohms. 100 ohms. 220. Dalawa magkatabi. Tapos ito, 667 ito. Yan, bago ito, pinalitan natin. Itong 1268, binalik natin, buo naman yan eh. Tapos ito pala, sa may bias niya, 1740. Yan, pinalitan na natin yan, bago na rin yan. Ngayon, pwede na natin i-testing ulit ito. Kaya balik ko lang yung kwan ha. Balik ko lang yung supply niya. Kaya lang, balik ko lang to ha. Tapos, pwede natin sukatan ng biasing to. Yung mga ganitong klaseng design, matataas yung bias niya eh. Normal lang naman yan sa mga integrated. Okay? Salpak na natin yan. Kasama yung supply ng relay dyan. Kapag goods yan, mag-relay na rin yan. Kasi ito siya oh. Galing dito. Ano? Pumasok siya dito. Tumawid dito. Jump. Papunta dito. Ngayon, on natin. Sana wala nang umusok. Nakabahan ako ah. Yun, nag-relay. Okay, nag-relay siya. Ngayon, pakita ko sa inyo ha. Nag-relay siya. Ulit.
On natin. Di ba? Pumalo. Ngayon, wala nang DC out yan kasi nag-relay siya eh. Although, napakita ko pa rin sa inyo. Pasensya na kayo, one man game tayo. One man game tayo. Putol-putol yung video natin dahil malakas yung ulan. Dito, ayan, wala na siyang DC oh. Diba? Wala na oh. Tapos dito, sa kabila kanina, wala naman talaga ito eh. Okay, goods na yan. Tapos yung bias nito ay baliktad. Ngayon, nasa kulang-kulang 0.5. Normal naman yan. Normal naman yan sa integrated eh. Okay, baliktad din ulit. Dito tayo. Pares lang oh. Okay, goods na to. Ano pa bang gagalawin natin dyan? Ngayon, patungan ko ulit ng kanto, brush pa ng electrical varnish. Ito pala yung gamit ko. Ayan, sa taas na yan. Yan, ito. Electrical varnish to. Ito lang pinapahid ko rito. Yan, babrasin nyo lang. Gamit kayo ng steel brush ha. Yung pino, wag yung malalaki. Baka mamaya kaganda tuklap naman. Yung pino na steel brush. Yan, babrasin lang yan ng todo. Saka kayo mag-apply ng electrical varnish. Mabibili to sa mga hardware or sa mga electrical supply. Makakabili kayo niyan. Ngayon, babrasin ko to. Tapos balik natin. Naibalik ko na yung board. Ayan, naibalik na to. Tapos, kapag nagre-repair kayo or baguhan kayong technician, huwag niyong kalimutang balik itong effector ha. May effector yan. Kapag walang effector, hindi kagana ito. Ayan, nakasalpak na to. Tapos meron ng nakakabit na dalawang speaker to. Ayan, may dalawang speaker na. Naka-stereo tayo kumbaga. Ayan, input natin is itong cellphone natin na isa. Ngayon, pa siya, walang linis pa niya tingnan oh. Kumbaga, parang bago pa. Yan, input source A. Ibig sabihin, naka phone jack or naka auxiliary. Pero Bluetooth na ito eh. Source, tingnan natin. C. Ayun, may Bluetooth siya, may FM din oh. Balik natin doon sa may source A. Ngayon, volume natin. Okay, working yung isang nakagitna yan. Ilagay natin sa my left channel. Okay, left channel. Okay, meron. Tapos itong right channel. Okay, meron. Ibig sabihin, working na yung dalawang channel. Hinaan ko lang yung kalabog kasi malakas masyado. Tapos yung mid-high natin, walang high kasi yan. Kaya parang ngunguin dating niya. Okay na to. Bago pa naman to. Makontrol nito. Wala pang problema. Yun lang guys. Kapag maka-encounter kayo ng itong klaseng unit, yung Kevlar na to, kahit anong klaseng unit ng Kevlar, lalo yung mga GX nila, tapos yung green board ang gamit, pansinin nyo, kadalasan yung likod niyan is nangingitim. O kuskusin nyo lang ng brush, yung steel brush na pino ha, wag yung makapal, tapos babarnish nyo lang. Ito yung mga nadali umusok. Dito na lang, sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na baguhan lang. Dahil lumabot sa part ng video natin ito, subscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. God bless, and then peace natin lahat.